Hello everyone. Hi guys. Good day po sa inyo lahat, no? So, welcome po ulit sa another recorded lecture session ng Quadro Alas Criminology TV. So, meron tayong mga sets of questions dito, mga recent board questions at ira-rationalize natin 'yan. At ngayong sa video na 'to, ang didiscuss natin ay criminal law jurisprudence, procedure and evidence. Ako ang inyong lecturer. Ako si Sir Renz Ventura. Okay? Yan, ang aking profile. And let's proceed. Okay, yan. Meron din ako ipopromote sa inyo. Available po ang aming libro. Yan, nakikita nyo sa inyong screen. Yung Criminology Board Exam Reviewer. Yan ay mga yun yung mga ang ano nito, ang approach nito ay question and answer type at may mga piling questions diyan na mga lumabas sa board exam. All subject areas available sa Shopee for only 499 pesos. Or pwede kayong mag-direct order sa aming page sa Quadro Alas Criminology TV. Sa Shopee, i-search nyo lang ang Academic Boost Bookstore. Lalabas agad yan. Okay? O kaya mag-search kayo ng Criminology Reviewer, lalabas din yan. Nakikita nyo siya, 550 noon pero 499 na lang ngayon. Alright. Okay, yan. Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence tayo mga kaibigan. Alright, next tayo. Yan. First question. So, it is a kind of search warrants which does not specify with particularity the items to be searched and seized. Anong tawag daw sa search warrant na hindi po naka-specify yung mga with particularity, not specify with particularity the items to be searched and seized. Anong tawag dyan? Sa search warrant na yan. Okay, sabi dito, hindi naka-specify with particularity the items to be searched and seized. Dapat po ba with particularity and specific yung mga items to be searched and seized? Ang dapat, yes, kasi nakalagay po sa ating Constitution, sa Bill of Rights, na dapat yung thing or item to be searched must be described, okay, specifically and with particularity. And also, hindi lang yung items to be searched or seized, pati yung place na location ng search dapat po specified din po with particularity. So kapag item ang isa-search mo, like for example, droga, hindi pwedeng gumamit ka lang ng term na, okay, halimbawa, nakalagay sa search warrant, that the following officers are ordered to conduct search for the following items. Nakalagay doon, drugs. Anong klaseng drugs? So, ang mangyayari dyan, kapag yung warrant na yan ay walang particularity, generic warrant yan, di ba? So, ang mangyayari, it leaves discretion to the part of the searching officer, no? So, sa kanila na yung discretion kung anong klase ng item ang isa-search nila, which is wrong. Dapat ang may discretion dyan kung anong klase ng item or property ang subject for search and seizure ay ang korte. Di ba? Doon pa lang dapat sa mismong wordings ng search warrant nakalagay na doon with particularity yung mga items to be searched. So kung hindi siya specific, generic, halimbawa, drugs, firearms, poison, di ba? Anong klaseng drugs? Anong klaseng firearms? Anong klaseng toxic substance? Dapat with particularity. For example, pag drugs, ilagay mo kung anong klaseng drugs. Okay? Okay, the searching officer are hereby ordered to search for the following items. Number 1, methamphetamine hydrochloride. Number 2, ganyan. Yun, no? Quadros, enter the room. Yun. Methamphetamine hydrochloride, methylene deoxymethamphetamine, mga opium, ganyan. Dapat nakalagay doon kung ano yung mga drugs na isa-search. Yun ang tama at yun ang proper. Okay? Ngayon, ang tinatanong dito, anong klaseng warrant daw yung walang particularity? Hindi yan John Doe warrant. Ano yung John Doe warrant? Sa ano yan eh? Warrant of arrest yan. Ang John Doe warrant ay kapag hindi natin alam yung identity or real name ng person na aarestuhin natin, di ba? Gagamitan natin siya ng fictitious name ng John Doe warrant. Okay? Hindi po yan ang tinatanong dyan kasi sa warrant of arrest yan. Hindi naman tao ang pinag-uusapan dito pag search warrant, property or item ito. Okay, syempre hindi none of this. Dalawa na lang pagpipilian natin. General warrant or scattershot warrant. Okay? Ang tamang sagot dito mga kaibigan ay general warrant. From the word itself, generic. Di ba? Generic yung search warrant mo. Sabi niya, mag-search ka ng droga. Anong klaseng droga? Dapat specific. Okay? Bawal yan. Bawal din ang scattershot warrant. Sir, ano naman yung scattershot warrant? Okay? O, kung nabasa niyo na to,
I-refresh natin. Pag sinabi natin scattershot warrant, it is a warrant issued for more than one offense, no? Gumawa ka ng search warrant for more than one offense. Halimbawa, sa isang search warrant, inutusan mo silang mag-search ng loose firearm and dangerous drugs. Di ba? Pinaghalo mo na. Bawal yon. Okay? Pinaghalo mo ang searching ng firearm, illegally possessed firearm, saka dangerous drugs. Ang tawag na doon is scattershot warrant. Kasi gumawa ka ng search warrant, double hit agad, 2 hits agad ang gusto mo. Dapat 1:1. One search warrant for one offense, ganon. Okay? So ang tamang sagot dito ay general warrant. General warrant kasi walang particularity. Hindi naka-specify yung mga property or item to be searched. At take note, ang general at scattershot warrant ay bawal po yan, unconstitutional po yan, kasi hindi po siya compliant sa provision ng Constitution with regards to search warrant. Alright? Sana naintindihan nyo yun. Next tayo. Tanggol saw David about to kill Santino. Tanggol is without any relation to Santino. Ayan. So bibilugan ko lang. Without any relation daw. So hindi sila magkaano-ano. To save the life of Santino, Tanggol shot David. Okay? That resulted to the death of David. What justifying circumstance is applicable to Tanggol? Ayan. Si Tanggol daw nakita niya si David na papatayin niya si Santino. Si Tanggol hindi niya naman kaano-ano si Santino. Pero gusto niyang i-save yung life ni Santino. So anong ginawa ni Tanggol? Binaril niya si David. Okay? That resulted to the death of David. Anong justifying circumstance ang applicable dito sa ating scenario? Okay? So diretso na agad tayo. Siyempre, hindi po yan self-defense, no? Sa self-defense, ang dedepensahan mo ay ang sarili mo. Kaya nga siya self-defense, di ba? O balikan natin, Article 11, Paragraph 1. Defense of one's right. Okay? Hindi lang din right to life ang dedepensahan mo sa self-defense, di ba? Hindi lang yung right to life mo. Ang sabi ng ating revised penal code, defense of one's right, no? Hindi lang right to life, kundi right to property, right to honor, mga ganyan, di ba? So kapag merong papasok sa bahay mo, okay? At pag nanakawan ka, dinepensahan mo yung ari-arian mo, pasok pa rin yan sa self-defense, defense of right to property. Pag merong taong nagtangkang bastusin ka, okay? Yan, nagtangkang gahasain ka or i-rape ka, 'di ba? That is defense. Oh, halimbawa, dumepensa ka, that is defense of right to honor. Okay? Kasi dinedepensa mo yung honor and dignity mo. So pasok pa rin 'yan sa self-defense. All right? Okay, so hindi yan self-defense ha, kasi hindi naman sarili ni Tanggol ang dinepensahan niya, kundi ibang tao. Hindi rin yan lawful performance of duty. Pag sinabi nating lawful performance of duty, ang pwedeng gumamit nito ay yung mga public officer. Okay? Specifically yung mga charged with enforcement of law. Yung mga merong duty to perform, no? Like for example, yung police officer and other law enforcers. Pagka ginawa mo yung duty mo, naka-inflict ka ng injury during the performance of your duty, that is lawful performance of duty. Halimbawa, during a response, crime response, no? Halimbawa, may nagnanakaw sa isang bangko, nagresponde yung mga pulis at nagkaroon ng exchange of fire at napatay yung mga magnanakaw, in that case, hindi mo pwedeng gawing liable yung mga police officer. Kasi that is a justifying circumstance of lawful performance of duty. Ang pinaka-importanting element lang dito ay dapat you are performing a lawful duty. Kapag unlawful yung pine-perform mong duty, hindi mo pwedeng gamitin ang lawful performance of duty. Halimbawa, pag ikaw ay papatay kahit pulis ka, wala naman tayong duty, wala naman silang duty na gawin yan. But, kung pasok yan sa duty mo at naka-inflict ka ng injury or nakapatay ka, you are not liable under justifying circumstance of lawful performance of duty. O ngayon, dalawa na lang ang natitira sa ating choices. Is it defense of relative or defense of stranger? Siyempre, hindi yan defense of relative, mga kaibigan. Napaka-basic naman. Sabi nga, without any relation, di ba? Hindi nga sila magkaano-ano. Okay? Sa defense of relative, ang dedepensahan mo ay yung mga relative by consanguinity and by affinity. Kasi meron tayong dalawang uri ng relative sa ating revised penal code. Okay? Ano nga ulit yung dalawang yon? Relative by consanguinity by blood.
relative by affinity through marriage or affairs, di ba? Okay. So hanggang saang degree of consanguinity ang pwede mong i-defend sa defense of relative? Hanggang fourth civil degree of consanguinity and second degree of affinity. So kung relative by blood hanggang fourth degree yan. So hanggang first cousin yan ha. Hanggang first cousin. Kapag naman affinity, 'di ba? Yung mga affinity kasi ito yung mga kamag-anak mo kasi nagpakasal ka sa asawa mo. So yung mga relative ng asawa mo, kamag-anak mo na rin. Yung mga in-laws, mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, son-in-law, brother-in-law, sister-in-law, mga ganyan. Okay. So hanggang saan naman kapag affinity? Hanggang second degree of affinity naman 'yon. Oh, hanggang saan lang 'yon? Hanggang brother and sister-in-law. Hanggang bayaw at hipag lang 'yon. No, kapag ka tito, tita, 'di ba? Uncle-in-law, hindi na pwede 'yon, 'di ba? Kasi lampas na 'yon ng second degree. Cousin-in-law, pwede ba 'yon? Hindi. Pag cousin-in-law, defense of stranger na 'yon. Basta tatandaan nyo, kapag ka hindi siya pasok sa defense of relative, papasok siya sa defense of stranger. Okay? Yan basta yung mga elements ay pasok syempre, dapat din i-consider natin yung mga elements. Tingnan natin, ano ba yung mga elements? So dito class, ang sagot dito ay defense of stranger. Kasi unang-una, wala kang, yan, wala kayong relationship doon sa dinepensahan mo. Alright? So yan, pag-usapan natin ang defense of stranger. At siyempre, singit na rin natin yung ibang defense, no? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, napaka-importante sa self-defense, defense of relative, and defense of stranger, yung element na unlawful aggression. Okay? So, ang tinuturo kong technique dyan sa self-defense, URL. Okay? URL. Kapag self-defense, dito kasi sa defense of stranger, wala naman dito yung L. Kaya URT dito. Number one, unlawful aggression. Take note, in self-defense, defense of relative, and defense of stranger, unlawful aggression is an indispensable element. Pag sinabi natin indispensable, most important, very important elements of or requisite of the self-defense. Yan, no? Kung wala yan, take note, without unlawful aggression, walang self-defense. Wala ring defense of stranger, wala ring defense of relative. Okay, ano bang ibig sabihin ng unlawful aggression? Unlawful aggression simply means there's an attack or at least imminent threat. Yung inatake ka, no? Assault or attack, okay? Pag sinabi nating attack, syempre any antagonistic movement. Yung tangka kang babarilin, yung binaril ka, sorry, attack na pala, no? Binaril ka, sinaksak ka, sinuntok ka, or anything, hacking, shooting, punching, or anything na mode of attack, that is an unlawful aggression. Or, at least imminent threat. Pag sinabi nating imminent threat, realistic na threat talaga, na talagang nandyan na threat, yung hindi mo na maiiwasan. Not just mere threatening words. Lagi kong inuulit sa inyo to, na kapag threatening words lang, hindi po yan pasok sa unlawful aggression. Like yung salitang, papatayin kita, ganyan, di ba? Walang yaka, pag nakita kita, papatayin kita, mga ganyan. Pag hindi ka pumasa, papatayin kita, mga ganyan, di ba? Ikaw, pag hindi ka nag-enroll sa Quadro Alas, papatayin kita, mga ganon, di ba? Hindi pwede yon. Hindi po siya unlawful aggression. Pero pag tinutukan kita ng baril, sabi ko sa iyo, Jetro, mag-enroll ka sa Quadro Alas, kundi babarilin kita, yan na, okay? Wala nga namang antay mo pang iputok ko yung baril. Siyempre, hindi na. That's an unlawful aggression. Realistic na yon, imminent na yon. Next, reasonable necessity of the means employed to prevent the attack. Okay, ganun din po. Etong first and second element, makikita nyo siya sa self-defense and defense of relative at saka defense of stranger. Kailangan yung means to prevent or repel the attack must be reasonable and with reasonable necessity. Ibig sabihin, kinakailangan at dapat reasonable or justifiable. So, ang mga things na i-consider natin dyan ay yung weapon use, okay, the nature and circumstances, yung mga yan, the size and condition, mga ganyan. Okay, like for example, marami sila, di ba? Okay, yung ginamit niyang weapon, ganyan. So, titingnan natin, i-weigh natin kung yung ginamit ba ng defender or yung person making the defense is reasonable to prevent the attack. So, pagka unreasonable, like for example, yung nature of the wound, no? Binaril ka, tapos yung ganti mo sa kanya, stab wounds, pero 100 stab wounds. Okay, in that case, siyempre hindi na yon reasonable. Cruelty na yung ginawa mo. Or for example, binaril ka, ang means na ginawa mo, kumuha ka ng bomb, tapos pinasabugan mo siya hanggang sa
cut into pieces yung mga parts of the body niya. So that is not reasonable. Yan yung mga weapon, yung wound, yan ang tinitingnan natin in reasonable necessity. So dapat pasok din yan. And number 3, the person defending must not be induced by revenge, resentment, or other evil motive. Okay, i-relate ko lang doon sa self-defense, ang pangatlong element, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Okay? Sa defense of relative naman, ang pangatlong element, in case of provocation, okay, the one making the defense has no part therein. Napapansin nyo, sa self-defense, dapat walang sufficient provocation na nanggaling doon sa taong nagdedepensa ng kanyang sarili. Sa defense of relative, kung may provocation, dapat yung person making the defense ay walang part doon. Dito naman, iba. Wala yung provocation dito na element. Kung mapapansin nyo, sa defense of a stranger, dapat daw yung person who is making a defense is not induced by revenge. Alam niyo naman siguro pag sinabing revenge, di ba? Ganti. Halimbawa, ako, nakita ko yung kaaway ko. Umatake siya ng ibang tao. Dahil nakita ko siyang umatake ng ibang tao, sinamantala ko yung pagkakataon na yun para gumanti sa kanya. Di ba? O ngayon, libre ka na ngayon, boy, kasi justifying circumstance to. Nung binaril niya yung taong hindi ko naman kilala, binaril ko yung tao na yun. Okay? So, umatake siya, sinamantala ko yung pagkakataon na yun. Kunyari, dedepensahan ko yung victim niya, pero ang punto ko talaga, hindi para mandepensa, kundi para gumanti. Eto, pagkakataon ko na to para mabsuelto sa kaso. So, binaril ko yung aggressor. Okay? Ang reason kung bakit ko siya binaril, not to defend the victim, but to, exact revenge. Kasi galit na galit ako sa kanya. In that case, hindi po yung defense of stranger. No? Saan papasok yon kapag wala yung third element? Siyempre, incomplete defense of stranger. Mitigating pa rin yan. Tandaan niyo na. Ganun din po sa self-defense and defense of relative. The absence of the second and third element, magpo-fall lang siya, mga kaibigan, sa incomplete justifying. Okay? Pag sinabi natin incomplete justifying, that is a privilege mitigating circumstance. Alright? At dapat resentment or any other evil motive. Baka naman nagsiselos ka sa kanya, kaya mo siya binaril, no? Hindi na pala. Dapat dito, napakasimple lang naman ang third element. Ang reason mo dapat kung bakit mo siya sinaktan or gumawa ng defense is to defend or to save the life of any person na hindi mo kaano-ano. But kung ang purpose mo is para gumante or mag-exact ka ng anumang hinanakit at other evil motive, hindi na yan papasok sa defense of stranger na kompleto. Incomplete na yan. Alright? Sabi dito, a relative not included in defense of relative is included in defense of stranger. So kapag lumampas sa fourth civil degree of consanguinity at second degree of affinity, pasok na yan sa defense of stranger. Ganun lang yon mga kaibigan. Alright? Sana may natututunan kayo. Next tayo. Ito, mga lumalabas sa board exam. Okay? Supremo, ito lumabas talaga to. Mismong tanong to. Supremo is a Philippine ambassador deployed to the Republic of Japan. Ito, suki to sa board exam. From the foregoing situation, suppose that while in the performance of his office, Supremo committed an act punishable under the Philippine Penal Law. Yan, no? Bulugan natin. The characteristics of criminal law should be what? Okay, ulitin natin. Ito yung senaryo, si Supremo daw ay ambassador ng Pilipinas na nasa Republic of Japan. So pansinin nyo, wala siya sa Pilipinas, pero nasa Japan siya. Tandaan, nasa Japan siya, ha? Wala siya sa Pilipinas, ha? Okay, huwag niyong pagbalik na rin. Importante yan. Pilipino siyang ambassador na nasa Japan. Ngayon, gumawa daw siya ng crime na punishable under our Philippine criminal law. At ito pa, in the performance of his office. Ibig sabihin, sa Tagalog, habang ginagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang ambassador ng Pilipinas sa Japan, gumawa siya ng krimen na napaparusahan sa ating batas sa Pilipinas. Okay, ito mismong lumabas sa board exam. Yan sabi ko ano ang tamang sagot dito? Okay, is it generality? Okay, generality ba yan? Siyempre hindi. Okay, hindi dyan generality. Sir, yun pa naman sana ang sagot ko. Eliminate mo na agad. Okay, hindi po yan generality kasi ang generality, ang
punishable dito ay any person who lives and sojourn in the Philippine territory. Eh, ang tanong, wala naman sa Pilipinas si ambassador. Nasa labas siya ng bansa natin. Kung sakali sana ng mga taga-Japan, ambassador ng Japan, nasa Pilipinas, eh doon mo i-apply ang generality. Eh hindi naman Pilipinas yan eh. Japan yan eh. Okay? International law. De, ayan, pagpipilian natin. Territoriality, extraterritoriality. Siyempre, hindi territoriality. Wala naman sa Pilipinas eh. Kanina, hindi naman siya nakatira sa Pilipinas. Ngayon, wala naman yung crime sa Pilipinas. Dapat kasi sa territoriality, that our criminal law undertake to punish crimes committed within the Philippine territory. Di ba? Yung turo ko, ayan, no? Okay? Ang lagi kong tinuturo, pag generality, it answers the question of who. Sino? Di ba? Ang tinitingnan dito, the person. Kapag territoriality is where, saan, okay? Saan ba talaga? Yan. Okay, so ganyan. Saan nangyari yung krimen? Sa labas ng Pilipinas. Okay? Ngayon, pwede pa rin ba natin siyang kasuhan sa Pilipinas kahit nasa labas siya ng Pilipinas? Yan yung tinatawag natin na exemption to the territoriality. Ang tamang sagot dyan, extraterritoriality. From the word extra, extension. Okay. May mga krimen na even committed outside the Philippine territory, our criminal law is still applicable. Like yung mga crimes committed in the Philippine ship or airship, yan. Habang nasa high seas, ha? Okay. Counterfeiting or forgery of Philippine currency or notes, and public officers who are performing their functions at the time of the commission of the crime, they are performing their functions. Ibig sabihin, they committed a crime in relation to their office. Katulad nito, si Supremo, gumawa daw siya ng crime habang naka-duty siya or ginagampanan niya yung kanyang tungkulin. In that case, pwede siyang makasuhan sa Pilipinas. Ang tawag dyan, extra. Kasi nasa labas siya, pero liable pa rin siya sa labas ng Pilipinas. Ang opposite naman ng extra ay intra-territoriality. Siyempre, yung mga crime na mangyari sa loob ng Pilipinas, inside, intra yon. Paglabas, extra. And panghuli, di ba, makikita nyo to sa Article 2 ng RPC natin, yung mga crime against national security and law of nation. Yung mga yon ay extraterritorial crime. Even outside, kahit makumit mo yan sa labas ng Pilipinas, liable ka pa rin. Alright? Okay. Alright. So again, next tayo. From the foregoing situation, okay, yan. From the foregoing situation, suppose that Supremo is a Japanese and ambassador of Japan to the Philippines. Outside the performance of his public office, Supremo committed an act which is punishable under the Philippine law. The characteristics of criminal law to be applied should be what? Okay. Anong sagot niyo dito? From the foregoing situation, suppose that Supremo is a Japanese daw. Yan, Japanese naman daw siya. And ambassador of Japan to the Philippines. Okay, ambassador of Japan to the Philippines naman. Outside the performance of his duty or office, Supremo committed an act which is punishable under our Philippine law. The characteristics of criminal law should be applied. That should be applied is what? Okay, anong sagot nyo? Yan. No, so sabi dito, baliktad naman, si Supremo ay Japanese ambassador na nasa Pilipinas. Japanese ambassador na nasa Pilipinas. Ngayon, gumawa siya ng crime na punishable under our Philippine law. What characteristics of criminal law should be applied? Ayan, no? Is it prospectivity? Siyempre, tanggalin nyo na agad yan. Okay? Ang prospectivity, it answers the question of when. That acts are only punishable in a manner that they are punishable when it is committed or it is punishable when committed. Okay? Yan. Hindi mo pwedeng parusahan yung mga actions na not yet punishable when committed. Ibig sabihin, ang ating criminal law must be prospective in nature. Prospective, ibig sabihin, today and in the future lang. Hindi pwedeng retroactive. The opposite of prospective is retroactive. Yun bang merong retroactive effect or bumabalik sa mga things happens in the past, di ba? Hindi pwede yon. Okay? Prospective dapat ang ating batas. Walang pabalik na epekto. Ayan, okay.
So, ayun, napakasimple to. Hindi naman to territoriality at extraterritoriality, di ba? Kasi kapag ka extraterritoriality at territoriality, titingnan natin saan ba nangyari yung krimen. Siguro, baka isagot nyo, territoriality kasi sa Pilipinas nangyari yung crime. Hindi. Okay? Ang applicable dito is generality characteristics. Paano sir naging generality? Kasi ang sagot ko dapat dyan, territoriality kasi nangyari sa Pilipinas. Hindi. Eto kasi, ambassador siya. So ang ambassador ng ibang bansa na nasa Pilipinas, take note ha, kanina no, ang general rule natin kanina is kapag ka person living and sojourning in the Philippine territory are liable. But take note that in every rule there's always an exemption. There are persons although residing in the Philippines but our criminal law is not applicable to them. May mga tao na kahit nakatira sa Pilipinas, pero hindi sila mananagot sa batas ng Pilipinas. Sino sila? Number one, ambassador. Okay? Ambassador, ministers, charges de affairs, head of state, yan. Okay? Except consul, ha? Yan yung mga tinatawag natin na diplomatic. Okay? Diplomats. Ang mga diplomatic, yung mga yan, no? Tulad ng ambassador, pag naka-commit sila ng crime in our country, they are not liable. They are exempted. So, exempted on what characteristics? Generality. Kung sakali sana na hindi ambassador to, kung tatanggalin natin yan, no? Like for example, ordinary employee of Republic of Japan, no? Or Japan, no? Hindi naman siya diplomat. Pag pumunta siya ng Pilipinas, o kaya sabihin natin yung artista ng Japan pumunta sa Pilipinas, di ba? Yung mga artista ng Japan, di ba? Kaso hindi natin makikilala yon. Kasi pag taga-Japan ay malabo yon, di ba? Hindi, joke lang ha. Ayun, yung artista ng Japan pumunta sa Pilipinas at nakapatay siya. Yon, territoriality na yon. Yung artista ng US, okay? Yung mga artista ng Korea, wow, di ba? Mga OPA pumunta sa Pilipinas, nakakommit ng crime, liable ba sila? Yes, under territoriality naman yon. Okay? Under generality. Okay? Kasi nandito sila sa Pilipinas. Generality pa rin yon. Okay? Huwag kayong malito. Sa generality, who? Sa territoriality, were. Dito kas class, ang applicable dito is generality. Kasi nga, yung mga ambassador exempted sa generality as characteristics of criminal law. Okay. Next tayo mga kaibigan. Kulang nga lang yung choices. Dapat ito, ang tanong is, exempted on what characteristics of criminal law. But by analogy, yun pa rin ang tama sagot dyan. Next. Alright. From the foregoing situation, suppose that Ambassador Supremo committed an act which under the law of Japan is considered as penal. Penal. Can the government of Japan prosecute Supremo? Ayan ano? From the foregoing situation, thou suppose that Ambassador Supremo committed an act which under the law of Japan is considered penal. Can the government of Japan prosecute Supremo? O, si Ambassador Supremo, gumawa siya ng crime sa Japan. At yung crime na ginawa niya ay punishable sa Japan. Pwede daw bang i-prosecute siya ng Japan? Okay, ang sagot dito, ang mga choices ay no. Supremo is exempt from application of Japan criminal law. No, the crime was committed in Japan and their criminal law applies. Yes, under extraterritoriality, Supremo, characteristics of our criminal law. Okay? Hindi naman sinabi dito na yung ginawa ni Supremo ay punishable and under our law, no? So sabi dito, under the law of Japan naman. So hindi pwedeng letter C yan. Okay, dalawa lang pagpipilian natin dyan. No, Supremo is exempt or no, the crime, o parehong no. Ano ang tamang, ano dyan? Ano ang tamang reason? Hindi dahil exempted siya sa Japan criminal law or hindi dahil yung crime ginawa niya sa Japan. Parang negative naman yung letter B, di ba? Tingnan mo naman yung letter B. Hindi dahil ginawa niya sa Japan. Hindi ba dapat yes yan, di ba? Contradicting yung ano niya, explanation niya. So ang tamang sagot dito ay letter A. Oo, ganun din po. Okay? Sa international law natin, sa public international law, kung yung mga ambassador ng ibang bansa ay exempted sa Pilipinas kapag gumawa sila ng crime sa Pilipinas, ganon din po yung ating mga ambassador na nasa ibang bansa. Yung mga diplomats natin. Siyempre, meron din tayong embassy dyan sa Japan, di ba? Kapag yung ambassador natin gumawa ng crime doon, exempted din siya sa Japan criminal law. Ganon din po yon. Parang ano lang, vice versa lang. Kaya ang tamang sagot dyan ay letter A. Alright. Next tayo mga tol.
if a Chinese citizen killed a Filipino while they are on a board of a Philippine vessel, which is on the high seas, West Philippine Sea, may the criminal law of the Philippines be applicable? Kapag ang Chinese citizen daw, pumatay siya ng Pilipino habang nasa loob ng Philippine vessel, ayan, at yung vessel ay nasa high seas, may the criminal law of the Philippines applicable? Alam ko nabanggit ko to kanina, no? Na-discuss ko to doon sa una nating questions, no? Okay, ang choices are no because the crime was committed in West Philippine Sea. Hindi. Okay? Yes, because the victim is a Filipino. Hindi dahil doon. Okay? No, because the offender is Chinese citizen. Hindi rin. Ang titingnan natin dyan is dahil nangyari siya sa barko ng Pilipinas. Kaya ang tamang sagot dyan, letter D. Kahit nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas, lalong-lalo na kung nasa high seas, at dapat doon lang talaga, di ba? Yung barko ng Pilipinas na nasa high seas, okay? Pag may crime na nangyari doon, triable pa rin yun sa Pilipinas. Ang tawag doon ay extraterritoriality. Article 2 yan of the Revised Penal Code. Okay? Pero pag nasa ibang bansa na siya, iba na yan. Gagamitan na natin yan ng English rule saka French rule, di ba? Okay, pero kung nasa high seas siya, hindi na tayo kailangan gumamit pa ng English rule at French rule kasi automatic yan na jurisdiction ng Pilipinas yan. Basta nasa high seas. Sir, ano ba ibig sabihin ng high seas? Ang high seas or open seas is a part of our ocean or sea na kung saan wala itong may-ari, walang may-ari dyan. Walang nag-claim ng jurisdiction sa part na yan. Kaya siya open seas or high seas. Okay? Yan. Oh. Kung sakali naman yung crime mangyari sa Pilipinas, 'di ba? Still pa rin naman Pilipinas pa rin naman ang may jurisdiction diyan. Kasi in the Philippines we use English rule. At pag English rule, crimes are triable in the host unless it affects internal management of the vessel. Lagi niyo tatandaan, pag lumabas sa board exam, halimbawa, ang Chinese citizen pinatay niya ang Pilipino sa loob ng barko ng ibang bansa pero nakadaong sa Pilipinas. In that case, triable pa rin 'yun sa Pilipinas applying English rule or the host country rule. Pag French rule naman ay flag country rule. Ibig sabihin, not triable in the host. Triable in the flag country. Okay? Unless, exception, syempre, if it affects the security and peace and security of the country. So yan vice versa lang yan. Pareho lang yung ano yon, ang principle nun. Magkaiba lang sila ng general rule. Sa English rule, host country rule. Sa French rule, flag country rule. Pero kung high seas at Philippine vessel, huwag mo nang gamitan ng French rule at English rule yan kasi extraterritorial principle lang yan. Paano ba natin malalaman na ang vessel ay Philippine vessel kapag registered sa Pilipinas? Wala tayong pakialam doon sa nationality ng owner as long as registered sa Pilipinas yung vessel. At nire-registro yan sa Bureau of Customs. Okay, next tayo. It is a characteristics of human rights which means that it is not granted by any authority, that it exists independent of any law. These are rights which we possess simply by being humans. Okay, ang topic na ito ay under ng human rights education. Anong characteristics of human right daw ang nagsasabi that it is not granted by any authority? Not granted daw po. Okay, hindi daw po ito ina-award. Okay? And it exists independently of any law. Independent of any law. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng law para mag-exist yung right na yan. And these are rights which we possess simply by being human being. Ayan, no? So, human rights education yan. Ano ang tawag dyan sa characteristics ng human rights na yan? Ang human rights, meron siyang 7 basic characteristics, no? Pag-aaralan natin yan. I-discuss ko yan. Okay. Siyempre, hindi ito inalienable, no? Kapag inalienable, okay, ang ibig sabihin niyan, hindi mo pwedeng i-alienate. Di ba? Hindi siya katulad ng mga ari-arian na kapag nagsawa ka na o kaya hindi mo na ginagamit ay kukunin na ng gobyerno sa iyo at ipapamigay mo na sa iba. Ang ating human rights cannot be rightfully taken away. Hindi pwedeng basta-basta kunin yan sa iyo without order, of course, from the court. Di ba? So, hindi naman yun ang sinasabi dito. Ang sabi dito, hindi daw to binibigay. Ibig sabihin nito, we possess this by being human. Actually, the moment of conception, nung na-conceive ka sa womb ng mother mo, doon na magsisimula yung civil personality mo. So, hindi rin ito fundamental, di ba? At hindi rin ito natural. Natural right, God-given right yung mga yan. Hindi naman ito types of right. Ang tinatanong characteristics of human right.
Okay? Although ganun din ang natural, di ba? Ang natural ay hindi granted. Kasi God-given right tong mga to. Itong mga natural right na tinatawag natin. So, ang characteristics dito ay inherent. Sinabi natin inherent, innate. Okay? Other term, innate. In Tagalog, likas. Sabihin, likas na sa'yo yan. Pagka gawa sa'yo, pagka buo sa'yo sa womb ng mother mo, meron ka ng civil personality or human right. Okay? So, pag-aralan natin yung mga basic characteristics of human rights, mga kaibigan. Ayan. Ano ba yung mga basic characteristics of human rights? Number one, inherent. Okay? Ito yon. Inherent, not granted. These are rights we possess only by simply being human. Inherent, hindi binibigay, automatic yan. Pagka nabuo ka na sa womb ng mother mo, meron ka ng human rights. Likas, inherent. Number two, fundamental. Bale, 5 eyes pala to class ha. 5 na eyes. 5 eyes, 1 F, and 1 U. Yan ha. Para hindi kayo malito. No, isulat natin. 5 eyes. Ayan. 1 F, F, and U. Para 7 lahat. Yan. Okay, yan po yung ating mga characteristics of human rights. Yan. Right. Okay. So, ito kanina na-discuss na natin, ito yung tinatawag na inherent. Yun, ayaw mabura tuloy. Okay, yan. Next tayo. Fundamental. Sa fundamental naman, napakahalaga, di ba? Without them, the life and dignity of the man will be meaningless. Kung wala itong mga to, okay, wala nang halaga ang buhay natin. So, fundamental ba ang human rights? Yes. Why? Because tanggalin mo yan, wala nang meaning ang life and dignity. Hindi ka naman, hindi tayo katulad ng hayop, mga kaibigan, na pwede mong sipain, pwede mong patayin, pwede mong ikulong, di ba? Tayo'y tao. Kaya nga tayo merong human rights eh. So, fundamental ba yan? Yes. Okay, yan yung nagdi-distinguish sa atin sa mga animals. Okay, yan, inalienable. Okay, usapang inalienable tayo or inalienability. Inalienability. Okay, dito naman, ito yung keyword nyo dito, alienable. Pag alienable kasi alienate, pwedeng kunin, pwedeng ipamigay, di ba? Pwedeng i-transfer, mga ganyan. In meaning not, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-alienate. Hindi pwedeng kunin basta-basta sa'yo. Cannot be rightfully taken away from a pre-individual. Hindi pwedeng basta-basta kunin na lang ang life mo, di ba? Right to life mo, right to liberty, and right to property. And syempre, hindi siya pwedeng ipamigay. Halimbawa, sir, sawa na ako sa buhay ko, ibigay ko na lang sa mga gusto pang mabuhay. Hindi pwede yon, ha? Hindi ito katulad ng property. Inalienable po ito. Alright? Hindi siya pwedeng ipamigay, hindi pwedeng basta kunin sa'yo. Next, imprescriptible. Ito naman ang keyword nyo, prescriptible. Kapag sinabi natin prescriptible, subject to prescription, pero meron itong negative dito, di ba? Sabi im, ibig sabihin, not capable of prescription. Not subject pala, not subject to prescription or not subject to, ano ba ang other term ng prescription? Expiration or limitation or extent. Walang hangganan ang ating human rights. Walang limitation, walang expiration. Ibig sabihin, it cannot be lost even if a man fails to use or assert them even by a long passage of time. Halimbawa, no, matagal mo nang hindi ginagamit ang right to property mo kasi mahirap ka, di ba? Ngayon, nung nagkapera ka, bumili ka ng ari-arian mo. Pwede bang sabihin ng gobyerno na, dahil 10 taon ka nang hindi bumibili ng property, nawalan ka na ng right to property. Hindi pwedeng ganun, ha? Ang ating human rights ay imprescriptible. Hindi porket hindi mo siya ginagamit for a long period of time ay mawawala sa iyo yan. Magbigay ng bagay na nagpe-prescribe sa ating law, crime and penalty, subject to prescription yan. But right, not subject to prescription. How about love? It depends siguro, di ba, sa dalawang party kung ang love mo ba ay subject to prescription. Dapat ito, banat nyo ito sa mga nililigawan nyo eh. Alam mo, miss, ang pagmamahal ko sa iyo ay parang characteristics of human rights. Mga ganun eh, di ba? Inalienable, imprescriptible, fundamental, di ba? Kailangan naman sabihin mong inherent pa. Noong ipinanganak ako, mahal na kita. Ay, kalokohan na yan, di ba? Pero ito, pwede mong sabihin. Okay? Simula nung mahalin kita, wala na itong hangganan pa. O, di ba? Okay, yon. Number 5, indivisible. Okay, ganun din. Sabihin mo sa kanya, hindi ito nahahati at wala kang kahati. O, di ba? Indivisible. Ang human rights hindi pwedeng hati-hatiin yan. Pwede ba yun? Ngayong umaga o ngayong araw, meron kang right to life. Tapos bukas naman, wala na. Tapos babalik ulit tuwing MWF. Pwede ba yun? Siyempre hindi. At siyempre dapat magkasakasama yan. Hindi naman pwedeng sabihin na meron kang right to liberty pero wala kang right to life. Paano yun?
paano mo pa may exercise yung right to liberty mo kung hindi ka na buhay, di ba? So, ibig sabihin nito, cannot be denied even the rights are already been enjoyed. Hindi siya pwedeng i-divide, hindi siya pwedeng hati-hatiin. From the word itself, indivisible. Okay? Ano pa? Universal. Ito, mga pre, mga boys, hindi nyo to pwedeng sabihin sa jowa nyo. Busted, hindi mo to pwedeng sabihin sa nililigawan mo, busted ka na agad yan. Pag sinabi mong, ang pagmamahal ko sa iyo ay universal, di ba? Ano ibig mo sabihin? Universal, di ba? Pwede sa lahat, di ba? Without discrimination, no? Pwede mo sabihin siguro sa kanya na okay, ang respeto ko, yan, no, para ma-impress siya, ang respeto ko sa ibang tao ay universal. Mapapulubi, mapamayaman, maputi man o maitim, okay? Mapatao, hindi tao, di ba? Mapagwapo, mapapangit, di ba? Mapa-Ilocano, mapa-Ibanag, ganyan. Pare-pareho lang. Mapa-Pilipino or Negrito, mga ganyan, di ba? Black American, American, white or black, o di ba? Without discrimination, mga ganyan. Yan universal po ang ating human rights. Ibig sabihin, without respect to nationality and race. Tandaan niyo yan. Huwag tayong maging racist. Dapat pantay-pantay ang karapatan ng puti at itim. Di ba? Okay. Interdependent. Pag sinabi natin interdependent, ano naman yan? Opposite of independent. Opposite of independent yan. Pag sinabi nating independent kasi kanya-kanya, di ba? Independently use. Ang ating human rights hindi pwede. Dapat hindi kanya-kanya or individual. Dapat jointly. Alam niyo yon, yung sama-sama dapat. Sabi dito, cannot be used or exercised without the others. So hindi ka pwedeng gamitin yung isa kung wala yung iba. Dapat must be used interdependently or interrelatedly. Interrelatedness ang tawag dito, di ba? Sabihin, magkakasama na sabay-sabay mo itong gamitin. Yan yung mga 7 characteristics of human rights, ha? Okay? I-recall nyo yan, i-replay nyo yung video kung gusto nyo siyang ulit, maintindihan ulit. Pero sana tumatak sa inyo to. Basic po ito sa human rights education. Alright? Alright.